My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang programang legal na nagpapaalala sa inyo na ang anak ay laging may obligasyon na suportahan ang kanyang mga magulang. At para mas malinaw sa inyo kung ano yung scope and extent ng support ayon sa batas, panoorin niyo yung previous video natin tungkol sa support in relation to the Carlos Yulo issue. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay, in my opinion, one of the most exciting president of the Philippines in modern times. Yan ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I say na one of the most exciting president kasi nung panahon niya, ang daming naging landmark case ng ating Supreme Court. Isa na dyan yung issue na kung pwede bang ilibing si former President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Yung issue kung constitutional ba yung pag-impose ng curfew sa minors, yung pag-alis kay dating Chief Justice Sereno through quo warranto proceedings, at yung closure ng Boracay to the public for purposes of restoration. And I'm sure marami pa akong nakakalimutan, pero yan lang yung mga naaalala ko for now. Pero ang pinaka-controversial na policy ni former President Duterte ay ang kanyang war on drugs, kung saan lagi niyang sinasabi na ang mga drug lords at drug pushers ay mamamatay. My campaign against drug will not stop until the end of my term. That will be 6 years from now. Until the last pusher and the last drug lord are... Dahil nga sa maraming namatay sa war on drugs nung panahon ni former President Duterte, nagkaroon ng hearing ang House of Representatives Committee on Dangerous Drugs na pinangungunahan ni Congressman Ace Barbers, ang Committee on Public Order and Safety na pinangungunahan naman ni Congressman Dan Fernandez, ang Committee on Human Rights na pinangungunahan ni Congressman Abante, at ang Committee on Public Accounts na pinamumunuan ni Congressman Joseph Paduano, o mas kilala sa tawag na Quadcom, tungkol sa mga biktima ng war on drugs. At noong October 11, 2024, nag-testify si retired Police Colonel Royina Garma sa Quadcom hearing na di umano'y inutusan daw siya ni dating Pangulong President Duterte noong 2016 na ipatupad ang Davao Model nationwide, kung saan meron daw reward system para sa mga pulis kapag may napapatay silang drug pusher. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. So ayon kay Colonel Garma, yung Davao model daw ay may 3 level na reward system. Yung unang level ay kapag may suspect na pinatay, yung pangalawang level ay yung funding down ng mga operations, at yung pangatlong level ay yung refund ng expenses ng operations. Para mas malinawan tayo kung paano ba yung Davao model na reward system na yan, pakinggan ulit natin ang paliwanag ni Colonel Garma. If the operation po is successful and you file the case in court, you will submit a report sa City Hall monthly, at nakalagay po doon na na-file po yung kaso, nakalagay din po yung IS number po, proof na na-file po yung kaso, and the details of the case. And once i-submit mo to, yung operational expenses po ay nare-refund. That's 5,000 pesos per case po, per operation. Ngayon po, kung malaki po yung operation mo at kailangan mo ng operational fund, gagawa ka ng COPLAN, you will also request po sa City Hall for the funding of the operation plan. Now, in case din po na nagkaroon po ng operation and subsequently po nagkaroon po ng
death on the part of the suspects po during a legitimate operation, meron din pong corresponding amount po na binibigay, Mr. Chair. So that is how it works po. Dahil nga sa mga akusasyon laban kay former President Duterte, in-invite ng Senate at House of Representatives, particularly yung Quadcom, si former President Duterte para maging resource person sa kanilang mga legislative inquiries in aid of legislation. In fact, sa hearing ng Senate, inako na ni President Duterte ang lahat ng responsibility regarding sa outcome ng war on drugs. My job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility. Although very surprising yung pag-appear ni former President Rodrigo Duterte sa Senate, pero what is even more surprising is yung pagdating ni former President Duterte sa Quadcom. Kasi from previous hearings, yung mga tanong ng members ng Quadcom parang hindi na in aid of legislation, kundi in aid of prosecution. Ang magandang halimbawa dyan, yung kay Congressman Jay Congun. Nung time na gusto niyang paaminin si dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva na kaya daw niya clear si Michael Yang ay dahil malapit ito kay former President Duterte na siyang nag-appoint dito. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. I beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Oh, Chair. pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Bilang, sandali lang. Bilang ano? PIDEA Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. It will never stand in court, Mr. Chair. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente dahil in-appoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. Kaya nung dumating si former President Duterte sa hearing ng Quadcom, lahat tayo, kasama na rin ako, naging curious kung paano ba makikisalamuha si former President Duterte sa mga kongresista ng Quadcom. And during the hearing, tinanong ni Congressman Dan Fernandez si former President Duterte tungkol sa reward system na sinasabi ni Colonel Garma. Yung may police operation, alam ng police lahat yan, pinupunduhan ko yan, o ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Inyo na yan, for the boys. So yung reward system pala parang ganito. Kapag binigyan ka ng pera ng nanay mo, pambili ng mantika at may sukli, hihingiin mo ng sukli for the boys. At least, yan ay ayon kay former President Duterte. Ibig sabihin, yung pera hindi reward kundi sukli. Pero ang isa sa naging interesting na line of questioning ay yung kay Congressman Jinky Luistro, kung saan pinapalitaw niya na yung statement ni former President Duterte na he takes full responsibility sa war on drugs, both legal and illegal, ay isang extrajudicial confession of guilt na pwedeng magamit laban kay former President Duterte. Mr. President, I wish to ask, with all due respect, considering your statement of taking full legal responsibility, both to legal and illegal activities. Can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the
campaign against the drug. Pagkatapos nun, tinanong ni Congressman Luis Tro si former President Duterte kung naiintindihan ba niya ang mga requirements ng extrajudicial confession, kung malinaw ba ang kanyang pag-iisip, kung voluntaryo ba ang kanyang mga pahayag, at kung naiintindihan niya ang mga consequences ng kanyang extrajudicial confession. Lahat ng tanong ni Congressman Luis Tro ay kinonfirm naman ni former President Duterte. Ang hindi lang niya ginawa ay isinulat niya yung kanyang extrajudicial confession. Mr. President, you are surrounded by, I believe, 4 lawyers. Hindi ko na kailangan, ma'am. Because I can you are a take lawyer I can yourself. take of myself. I can take care of Yes. myself. And of course, you understand the elements of an extrajudicial confession. Yes. You confirm that you are of sound mind. And not only that, body Yes. as well. You confirm that your statement is voluntary. Yes. And of course, you confirm that you understand the consequences of your extrajudicial confession. It is not a confession, it is a statement coming from the mouth of a mayor or a president at that time. The only one that is missing among these elements is that it should be in writing. A what? And my question will you be willing to translate into writing the statement that you earlier said? Hindi ko na kailangan yan. Babait ko pa writing dito na ngayon. Dahil sa admission ni former President Duterte na he takes full legal responsibility sa war on drugs, nag-conclude si Congressman Luis Tro na si President Duterte should be held criminally liable as principal by inducement sa mga namatay sa war on drugs. Thank you, Mr. President, for enlightening us. Going back to your statement that you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal. It is my humble submission, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy by being a principal by inducement. I wish to manifest, Mr. Chair, that without the order, without the reward, these police operatives should not have resulted to killing a huge number of victims of war on drugs. So ngayong araw, dalawang issue ang pag-uusapan natin. Una, kung pwede bang magamit yung extrajudicial confession ni former President Duterte laban sa kanya. At pangalawa, kung pwede bang maging criminally liable si former President Duterte sa mga namatay dahil sa war on drugs as principal by inducement. Simula tayo sa issue ng extrajudicial confession. Pag sinabi nating extrajudicial confession, ito yung mga pag-amin ng akusado sa labas ng korte. Sa madaling salita, yung pag-amin ng akusado na siya ang gumawa ng krimen ay hindi ginawa sa loob ng korte at hindi rin ginawa sa harap ng judge. Pero hindi ibig sabihin na umamin na yung akusado sa kasalanan niya ay automatic guilty na agad siya. Kasi sa kaso ng People versus Cachuela, inisa-isa ng Supreme Court ang mga requirements para ma-admit ang extrajudicial confession as evidence in court. Una, ang confession ay dapat buong kusang loob na ginawa. Pangalawa, dapat may assistance ng counsel na pinili ng akusado. Pangatlo, ang extrajudicial confession ay dapat express o hayag. At panghuli, dapat ang confession ay nakasulat. Kaya para ma-admit sa court ang isang extrajudicial confession, dapat check ang lahat ng requirements na yan. Sa case ni former President Duterte, sa unang tingin, pwede nating masabi na hindi admissible ang kanyang extrajudicial confession kasi hindi niya naman ito isinulat. Pero, kahit hindi naman sinulat ni former President Duterte ang kanyang extrajudicial confession, maaari pa rin itong gamitin laban sa kanya sa korte dahil nakatali na siya dito sa kanyang mga sinabi. Kasi sa kaso na People versus Andan, sinabi ng Supreme Court na ang mga strict requirements para magamit ang extrajudicial confession ng isang akusado laban sa kanya ay applicable lang kung ang akusado ay under custodial investigation. Pag sinabi natin custodial investigation, ibig sabihin yung akusado nasa kustodiya na ng mga polis para sa investigasyon. At para hindi takutin o pilitin ng pulis ang akusado na umamin, kailangan makomply yung requirements ng extrajudicial confession na binabanggit ko kanina. Ibig sabihin, kung ang isang akusado ay hindi under custodial investigation at kusa pa rin siyang umamin
kahit hindi naman siya tinatanong o pinapaamin sa isang krimen, pwede pa rin magamit ang kanyang confession laban sa kanya kahit hindi niya isinulat ang kanyang confession at wala siyang abogadong kasama. Sa kaso ni former President Duterte, hindi naman siya under custodial investigation ng mga polis. Kaya kahit na tinatanong siya tungkol sa mga extrajudicial killings, yung mga sinasabi pa rin niya ay voluntary. Kaya hindi na kailangan na in writing ang kanyang confession para magamit ito laban sa kanya sa korte. Pero kahit na admissible yung mga confession ni President Duterte laban sa kanya, hindi pa rin siya pwedeng makulong. Kasi sa case na People versus Argayan, sinabi ng Supreme Court na hindi sapat ang extrajudicial confession ng akusado para makulong na agad siya. Kailangan pa rin patunayan ng prosecutor yung corpus delicti o yung krimen na nangyari. Halimbawa, kung ang isang tao ay umamin na siya ay magnanakaw, kailangan pa rin patunayan ng fiskal na may pagnanakaw na nangyari. Kailangan makilala kung ano yung ninakaw, sinong ninakawan, kailan naganap ang pagnanakaw at mga iba pang detalye tungkol sa insidente. So sa kaso ni former President Duterte, kahit na aminin niya na siya ay pumatay, kailangan pa rin patunayan ng prosecution yung insidente ng pagkamatay, katulad ng sinong namatay at kailan namatay. Pero ayaw naman sabihin ni former President Duterte kung sino-sino yung kanyang mga pinatay, ilan ang kanyang mga pinatay o kailan niya pinatay. Yung naabutan ko doon, kagaya ng 4 na inchik, talagang pinatay ko. So, pwede po naman malaman kung sino po yung mga 4 na po yun? Hindi ko alam sir, hindi ko tinanong. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Kaya kahit na aminin ni former President Duterte na daang libo ang kanyang pinatay, kung hindi naman natin kilala kung sinong pinatay niya, hindi din siya pwedeng makulong agad-agad. At hindi lang din ako ang may sabi nito. In fact, sa isang ambush interview, sinabi din ni NBI Director Jaime Santiago na hindi rin pwedeng makasuhan si former President Rodrigo Duterte kasi wala namang naghahain ng kaso laban sa kanya. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Sinabi ko sa video na ito kanina na dalawang magiging issue natin. Una, kung pwede bang makulong si former President Duterte dahil sa kanyang extrajudicial confession. At pangalawa, kung pwede ba siyang makulong bilang principal by inducement. Pero dahil medyo mahaba na yung video natin, sasagutin natin yung second question sa part 2. Huwag kayong mag-alala, hindi naman matagal ang pag-upload ng part 2. Aayusin ko lang yung mga facts para mas maliwanag sa inyo. Kasi sa part 2 natin, ang pag-uusapan natin kung ano yung principal by inducement, command responsibility, self-defense, at lawful performance of duty. Yan ang part 1 ng episode natin for today. Magre-recess muna tayo abang kayo sa part 2.